So mga tol, nagkatotoo po ang kumalat na balita sa Japan nito lang nakalipas na araw na maglalaban si Nonito Donaire Jr. versus Japanese Riku Masuda. Ibinalita pa nga po natin yan sa previous vlog natin. At ngayong araw nga lang po mga tol, opisyal na po ang laban ng Donaire versus Riku Masuda kung saan nakataya po dyan ang WBA Bantamweight Title Eliminator na magaganap na ngayong March 15 sa Yokohama, Japan. So ibig sabihin mga tol, kapag nanalo si Donaire sa laban na yan, World Championship na ulit ang laban niya. Bukod nga po kay Donaire mga tol, lalaban din po sa card na yan si WBO Flyweight World Champion Anthony Olasquaga. Haharapin po niya si Jokiya Imura at pati din po ang kampiyon ng Thailand na si Tanamon Niumtrong. Lalaban din po sa card na yan. Dedepensahan po niya ang kanyang WBC Light Flyweight World Title dito kay Japanese Yukichi Iwata. So mahirap nga po na laban para kay Donaire itong si Riku Masuda. Bukod sa bata pa nga po itong si Masuda, malakas din itong boxer. Matatandaan na ito pong si Masuda ang nagpatiklop kay Jonas Sultan sa first round sa isang body shot noong maglaban sila sa Japan. Pero katulad kay Sutsumi na makalaban si Donaire, excited din itong si Masuda dahil legendary ang makakalaban niya. Very emotional nga daw siya noong malaman niya na si Donaire yung makakalaban niya. Hindi nga daw niya ma-imagine na isang legendary ang kalaban. Ganun pa man, ipapakita umano niya sa laban na yan ang estilo na meron siya. Ang key umano niya para manalo kay Donaire, yung kanyang right jab at ang kanyang right punch. Pagdating naman daw sa pamatay na lepok ni Donaire, sinabi ni Masuda mga tol na nakakatakot nga daw yung lepok ni Donaire, kaya magpa-practice daw siya para maiwasan yan. Habang si Nonito Donaire Jr. naman mga tol, sinabing nasa top physical condition na daw siya at excited na rin daw siya. Lalo pat malakas daw itong makakalaban niyang si Riku Masuda. Pagdating naman sa naging damage niya sa labang kay Sutsumi, wika ni Donaire, okay na daw siya at wala na daw siyang damage. Mabilis nga lang daw siyang nakarecover. Sa kabilang banda naman mga tol, nagbigay po ng opinion si Bob Arum sa laban ng Shakur Stevenson versus Teofimo Lopez ngayong darating na January 31. Para kay Bob Arum mga tol, mahirap daw pumili kung sino ang mananalo sa dalawa. High level chess match daw kasi yan at terrific fight na pwedeng manalo kahit sino sa dalawa. Wika ni Bob Arum, si Lopez dapat daw i-outbox itong si Shakur Stevenson. Wag lang daw umasa si Lopez sa lakas. Naniniwala si Bob Arum na kayang ipakita ni Lopez ang best niya kay Shakur at ine-expect na best version ni Lopez ang ipapakita nito. Mas best pa kung paano tinalo ni Teofimo Lopez itong si Vasily Lomachenko at Josh Taylor. Habang si Shakur Stevenson, magiging pabor umano sa kanya ang elite defense at ring IQ. Yan daw ang magdadala kay Shakur Stevenson para maging 4 Division World Champion. Sa iba pang balita mga tol, Melvin Jerusalem, matindi na po ang pagsasanay na ginagawa. May bago po kasing training method si Jerusalem. Nagbubuhat ito ng mabigat at pinapaliksi po ang kanyang paa. Di po kasi biro itong makakalaban ni Jerusalem. Ang rematch kay Oscar Culaso. Tinalo na ni Culaso itong si Jerusalem sa unang laban nila. Kaya mas pinapatindi na ngayon ni Jerusalem ang training niya para makabawi na siya dito kay Culaso.